Nawala ng 50,000 pesos ang mama ko. May tinatago siyang ipon sa isang box kasama ng mga IDs niya. 6 digits na ang laman nun. At New Year pa niya huling nabilang. Nitong magdadagdag sana siya, napansin niyang kulang na ng 50,000 pesos. Ayaw niyang mambintang. Pero ang problema, 3 lang kaming nakatira sa bahay. Ako, mama ko, at boyfriend ko. Live-in na kami for 4 years. Kung outsider ang kumuha, bakit hindi pa kinuha lahat? Tama. Hindi ko maiwasang magduda, lalo na dahil may history na kami ng trust issues. Dati, nagsinungaling siyang nag-overtime raw siya. Yun pala, umiinom lang siya kasama ang mga katrabaho niya. Kinonfront ko siya kung siya ba ang kumuha ng pera, pero tinanggi niya ng malala. Habang naghahanap ako ng sagot, nakita ko ang notebook niya. Doon ko nalaman na may tinatago pala siyang mga utang. 4 na lending apps, may Pag-ibig loan, may SSS loan pa, kasama pa ang listahan ng due dates at mga bayarin. Ayon sa kanya, nagsimula raw ang lahat dahil may dating katrabaho na nakigamit ng card niya para pumili ng appliances pero hindi na siya binayaran. Lumaki raw ng lumaki ang utang. Hindi niya sinabi sa akin dahil nahihiya siya at gusto niyang siya na lang ang magsolusyon. Mas nasaktan ako sa pagtatago at pagsisinungaling kaysa sa pagkakaroon niya ng utang. Mahal ko siya pero hindi ko maalis sa isip ko na baka siya ang kumuha ng pera ng mama ko. Wala akong ebidensya pero ang timing at ang mga nalaman ko tungkol sa kanya ay lalong nagpaduda sa akin. Ngayon, naiisip ko nang makipaghiwalay. Valid ba na magduda ako kahit wala akong proof? At paano kung makipaghiwalay ako tapos sa huli, hindi naman pala siya ang kumuha ng pera? Nagmamahal, peanuts. Dapat kasi ginawa niya 25K lang muna. Sabi ko lang ganun. Dapat 5K, 5K. Dapat 5K lang. Malay nyo ganon. Tapos nung napansin na, naging 50K na. Baka lumaki na, Feeling ko siguro if ever yung kumukuha doon, paunti-unti, tinitignan niya kung nag-check. Pwede. Tapos, napansin niya, ay, ba't hindi sila nagtataka na ano? Sige, nakuha na ako. Hanggang naging 50,000 na. Pwede nga, feeling ko. Pwede, no? Pero, Actually, to be honest, Oo nga, ganitong no? situation, mahirap din talaga, lalo na wala tayong proof. I mean, kasi ako, I've been in a situation where pag pinagtagpi-tagpi mo talaga yung storya, magmumukhang ikaw yung may kasalanan, pero hindi naman talaga ikaw, yung ganon. So, Talagang yung circumstances lang nag-a-align para magmukha kang... oo, para magmukhang ikaw Oo. yung may kasalanan or ikaw yung may ginawa. Na-experience ko yun first hand. So, sa mga ganitong situation, ayoko lang, may nakita ko na may mga utang siya, tapos may mga due date pa, tapos sakto na wala ng pera yung mama ko, tapos 3 lang kami. Oo. Mahirap talaga. Like, mahirap sabihin, lalo na kung wala kang ebidensya. Ang hirap magbintang kasi tama ka. Paano kung pinipilit mo na, siya lang yung pwedeng magnakaw dito? Eh, paano Totoo. pala kung may pumasok dyan sa inyo at nagamit, nakuha yun, hindi lang kinuha ng lahat kasi... Posible din yun di ba? Kaya para sa akin, Or ikaw lang to, gusto mo lang makipaghiwalay nang may mabintangan ka. teka, wait lang ha. Ano ba yung problema eh? Pera ba yung relasyon nyo? Ang feeling na kasi, Hindi, tumiming nga daw kasi nakita niya na madami palang bayarin si boyfriend. pwede naman maging basihan yun. Pero para sa akin, mahirap talaga magbintang, no? Para sa akin, mag-move on, mag-ipon ulit. Tsaka, lesson learned. Tago mo ng maigi yung pera mo kung ayaw mo naman pagbintangan yung ano. Tsaka kausapin mo yung jowa mo, sabihin mo na, eto ganyan. Usap tayong masinsinan. Kung hindi man ikaw, maiintindihan ko. Pero sana hindi ikaw, ganyan. Di ba? Simple lang na conversation. Pero Tsaka, may trust issues din kasi na, pero ayun, dun din actually yun, di ba, kinumpare niya na nagsinungaling sa kanya na nag-OT tapos nakikipag-inuman pala. Sa akin kasi minsan naman talaga nagsisinungaling tayo na ganun, pero pag nagsinungaling ka na ganun, hindi naman ibig sabihin magnanakaw ka na rin, di ba? So medyo mahirap talaga siya. Kung ang trust issue dito was, kunyari, for example, dati mo na siyang nahulihan na may kinupitang iba or dati mo nang na-realize na, bakit may bago siyang relo? Wala naman siyang pera pa. Yung mga ganun ba yung medyo nag-i-indicate na talaga makati yung kamay niya, doon siguro natin pwedeng sabihin na siya. Pero totoo yun Hindi naman
Doom scrolling much? Dito ka na mag-subscribe sa ATM. Dahil kantahan, sayawan, kainan, at nakaka-relate na tsikahan, sagot namin yan. Click the subscribe button below and hit the bell para lagi kang updated sa latest ganaps. Go na!